Hay mga ka-traders, at ngayon yan nakikita natin ng SLP unti-unti na siyang umaangat, pero ibig sabihin ba neto na forever na siyang angat katulad ng iniisip ng iba? At sa video din na ito, i-analyze natin kung bakit ba tumaas ang SLP, kailan siya possible pang mag-umangat, and then kailan ba tayo pwede mag-entry dito. So kasi it is all about the market timing, lalo na kapag ka nagte-trade tayo, kailangan alam natin yung tamang timing. Kasi kapag ka bumili ka lang out of the hype and out of the price of SLP, maaari kang malugi ng malaki dito kung hindi mo alam yung ginagawa mo, kung hindi ka nagpaplano, at kung hindi ka nag-aaral. Kaya naman, pag-aaralan natin. And by the way, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa ring Gen Z investor, gumagawa ko ng mga videos patungkol sa investing, sa trading, coin analysis, at iba pa mga tips sa trading. Kaya naman kung gusto mo yung mga videos na ginagawa natin, especially araw-araw po akong may update and analysis dito sa SLP at sa mga iba pang coins katulad ng katulad ng Ethereum at katulad ng Engine Coin, Gala at Shiba Inu Coin at ito ngang SLP, kasi mahalaga po na malaman natin ang market sentiment niya araw-araw. Yung katulad nga ng isang araw lang na galaw ng SLP, malaking bagay na. And by the way, dito ko na re-announce, may trading group chat for beginners pala tayong ginawa. Yes po, libre po yun para sa lahat. Paano pa sumali doon sa ating trading group chat para sa mga beginners dyan? Unang-una, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Ayan po, pakiclick lang po yung subscribe button. Pangalawa, pakilike po ang video na ito para malaman ko naman kung nagugustuhan nyo ba yung mga ginagawa nating videos. Pangatlo, i-comment nyo na yung Facebook name nyo para may-add ko kayo doon sa ating trading group chat for beginners. So, paano ko naman kayo may-add kung walang Facebook name? No? At by the way, dito ko na rin pala i-announce yung ating pag-giveaways. Actually guys, may nag-comment, siya na lang daw yung lagi na nanalo. Actually, siya lang yung pinopront ko, pero madami na rin talagang nanalo. Madami na akong nabigyan sa GCash, madami na akong nabigyan na earphones. Kaya naman, may pag-giveaways tayo at libre lang sumali sa ating raffle. No, wala akong hinihingi miski piso. So ngayon, para makasali sa ating raffle na libre lang at lahat kayong nanonood ngayon may chance pong manalo, no? Madami pa tayong pamimigay. So paano ba kami makakasali diyan? Paano ba kami may chance na manalo? Unang-una, syempre magsasubscribe kayo sa YouTube channel natin. Siguraduhin niyo lang po na nakasubscribe kayo, kasi kapag hindi po kayo nakasubscribe at nabunot ko po kayo, maaaring maging void or null, or in sa Tagalog, mapapawalang bisa yung inyong pagkapanalo. Kaya naman, be sure na nakasubscribe po kayo sa YouTube channel natin. Pangalawa, i-like nyo po ang video na ito since sa YouTube po kayo nanonood. At pangatlo, i-comment nyo po yung inyong Facebook name. No? At the same time, i-comment nyo kung bakit kayo ang deserving na manalo ng ating cash prizes and ng Apple earphones. Kasi guys, ongoing pa ang ating pag-giveaway. At kaya nga natutuwa ako sa inyo pag ito guys, 'di ba 11,400 subscribers na tayo. Pag umabot ng 12,000, mas magpapag-giveaways pa ako ng cash and at the same time ng Apple earphones. So yung earphones guys, brand new po 'yon. Mamahalin 'yon, kaya naman mag-try na kayo, wala pong mawawala sa inyo. So good luck po sa mga mananalo. And by the way, dito ko na rin pala i-announce, ayan nga pala earphones, no? Ayan. And by the way, dito ko na rin pala i-announce, no, para sa mga seryoso po dyan sa trading, no, para sa mga gusto talagang mag-grow at turuan ko one-on-one. May in-offer po akong exclusive na trading course or trading 101 masterclass. Yan, para mapasama po kayo sa team namin. And ngayon, message nyo lang po yung aking FB page para sa mga lessons at schedule natin. By the way guys, kaya ko nga po tinawag na exclusive dahil bibihira lang yung nakakapagpaturo sa akin talaga ng one-on-one. May time allotted din po. May preparation na ako ng mga lessons sa inyo. So, ito guys, no, ina-advise ko lang ito para sa mga talagang seryoso sa trading na gustong pag-aralan talaga, kasi sa mga mag-a-avail nitong course na to ay i-share ko din sa kanila ang some of my strategies in trading, yung mga secrets na natutunan ko po from the other mentors, no, from my
own experience as a full-time and 4-year stock trader and investor. No, since galing din ako sa stock market. Kaya naman, sa mga seryoson, gusto mag-avail ng ating trading course, ayan, murang-mura lang din yung price. Pag-usapan natin yan kasi depende yan sa schedule nyo. Kaya naman, yan, i-PM nyo na or i-message nyo ng ating Facebook page na The Estudyante Trader at pag-usapan natin yan. So, mabait po akong kausap at approachable po ako. Kaya naman, i-reach out nyo lang po ako dyan sa ating Facebook page. So without further ado guys, magsimula na tayo dito sa analyzations natin dito sa SLP. At kung makikita naman natin ng SLP, umangat na. So bakit ba siya umangat kasi? Umangat siya kasi may mga traders na dyan na nagpasukan na. Ayun nga yung sinasabi natin na talagang pagka may hype, ang particular coin na talaga na ito ay tataas. So, kung iso-zoom in natin yan sa 4-hour time frame, i-analyze muna natin guys bago ako magbigay ng conclusion. No, kasi hindi pwedeng conclusion agad na ganito tataas siya nang wala tayong sinasabing preference or reference, 'di ba? So, ngayon makikita natin ng SLP kasi nagsusupport siya dito sa price level na ito. Yun nga ang pinaka all-time low niya, 1.75 to 1.80 pesos. So, sinasabi ko na po agad in pesos para hindi kayo malito. And yung kanyang resistances naman ay, ayan na nga, yung pagtaas niya between, anong price level ito? No? Itong price level na ito ay something na 2.50 pesos to 2.50 pesos to 2.70 pesos. Ayan, umangat po yung price ng SLP, 'di ba? Ito 2 pesos range lang 'to eh. Ngayon, tumaas ang SLP at this time, anong price niya na ngayon, guys? Ito kaka-screenshot ko lang. May price pa tayo ng SLP dito. Ayan, nasa 2.33 na nga siya as of now, 2.33 pesos. So, analyze muna natin yung price niya. Ngayon, masasabi ba natin na good to buy na agad siya kasi nga tumataas na? So, para sa akin, mas good to buy kasi sinabi ko kahapon, 'di ba, na may opportunity. Ayun na nga, nagkatotoo na, 'di ba? Sinabi ko kahapon na pag-aralan nyo, yes, ang good nyo sa SLP, may opportunity, which is nangyari na nga. Ayun yung opportunity natin mga tinatawag, pero kasi, ang ibang mindset ng mga traders dito sa SLP, kikita sila nang wala silang pinaghihirapan or kikita sila nang walang ginagawa. Yung mga beginner na trader, ganto kasi mindset, no? Bibili ako ng SLP ngayon, okay, may sobra akong pera, bibili ako ng SLP dahil mura siya or dahil kumita yung kaibigan ko or dahil sikat siya, tas hindi ko pag-aaralan, tas next day kikita na ako, no? Sobrang bilis, pero hindi kasi realistic or in sa Tagalog, hindi makatotohanan yung ganong pag-aaral kasi unang-una nanguhula ka lang kapag hindi mo pinag-aaralan. Kaya naman eto nga, pang share ng learnings nitong video na ito ngayon, sinabi ko kahapon na good to buy siya, no? May opportunity sa SLP basta pag-aralan niyo yung entry nyo. Kaya nga ang lapit na mag-breakout, ayan na nga yung sinasabi natin, no? Pero at the same time, kapag ka ikaw na mali ka ng entry sa SLP, pwede mong ikalugi ng malaki yan. Kaya ang point ko dito, hindi pa siya good to buy ngayon. Wala na, late na eh, no? So, saan kami pwede mag-entry? At sa next candlesticks, kung makikita nyo, magbe-breakout siya. Kasi momentum na yan eh. Ang kasunod na niyan, hindi, possible siyang bumalik dito sa baba. Pero, kung gusto nyo kasing makabili ngayon, hindi mo na din dapat, no? It's either wait kayo ng pullback dyan, no, wait kayo ng major pullback para makabili ulit kayo sa mababa, and at the same time mag-wait kayo ng continuation dyan ng bullish patterns, right? Kasi eto makikita na nga natin na tumaas siya, laki ng tinaas niya, mga almost 20 to 30% sa ilang oras lang, 'di ba? So talaga namang may opportunity sa SLP, totoo po 'yan, no? Wala lang opportunity kapag hindi natin pinag-aaralan. So ngayon, saan na ba ang pwedeng entry natin dyan? Para sa akin, kapag dito nag-breakout sa mga price levels na ito, so sasabihin na naman nung mga magko-comment dyan, Sir,
Naku, 'di ba dapat ngayon na kami bumili kasi mura yung price niya. Dapat ba't kami bibili dito, mahal na yung price niya. So hindi po natin nauunawaan na ang SLP kasi mentras na pinipilit nyo siyang tumaas na ganyan na mabilisan, hindi yan tataas kung minamadali. Tulad nga nasabi, 'di ba? Patience is the key sa trading. Hindi yung nakabili ka diyan, gusto mo umangat agad ng paspasan, 'di ba? So dapat hindi ganoon. Kung gusto niyo bumili, dapat kahapon, yung sinunod niya yung sinabi ko na okay, may opportunity sa SLP, pero marami ding hindi naniwala, kaya naman nagdadalawang isip talaga sila. So para sa akin dito, maganda bumili ng SLP sa mga breakouts na yan, no? Kasi kapag ka may breakout, ibig sabihin may nagtutulak talaga, may momentum. Andyan yung mga buyers para kahit mataas na yung price ng SLP ngayon, ipatuloy pa rin ipa-breakout na ganyan. Nagigets niyo yung point ko? Kasi nga nakikita nila na positive na ulit yung sentiment ng mga tao. Cycle lang naman yun eh. 'Di ba dito, wala nang naniniwala, puro negativity na, fear, uncertainty, and doubt. Tas nung tumigil sa great yung pagka-downtrend, no? And bumalik na ulit yung hype. So ganyan lang ang cycle sa trading, no? Particularly dito sa SLP, kasi nga dyan nag-work ang trading psychology na syempre kapag ka nakikita mong pataas ang isang coin or isang crypto, syempre may kahit kang bumili. Sino ba namang ayaw sumabay, 'di ba? Pag tumataas, kahit sino naman gustong sumabay or gustong bumili kasi nga pataas, pero hindi natin nakikita yung risk dito na pwede pang bumaba ito. Halimbawa, yung mga nakabili dito o bumaba na dito, 'di ba? Ibig kong sabihin diyan, pwede pa kasi down, pwede pa mag-retrace yan, no? Hindi naman yung sobrang baba, pero pwede pang bumaba kasi nga SLP price movement is being driven by the hype, by the news, and by the emotions of the traders and investors. So it basically means na talagang risky ang SLP. Halimbawa, kapag ka nakabili ka diyan, pag yan nag-sell lahat, yung mga nakabili dito, no, 'di ba, yung mga nakabili dito, tumaas o nagbenta ni sila somewhere at this price. So bumaba ng ganyan, kaya nga may week dito, ito lang yung pinakamataas na price na naabot niya, then nag-retrace. Ibig ko sabihin, kapag ka ito nagbuhusan pa yan, ayan yung bumababa, oo. O kapag kaya nagbuhusan ka pa, nakabili ka dito somewhere, pwedeng buhusan ito ng another green, I mean another na bearish candlestick, kasi nga ang laki ng tinaas niya, hindi rin naman pwedeng konti lang yung magbebenta. Syempre yung mga nakabili sa baba, exit na yan, bebenta na yan dito. So mas marami nagbebenta kaysa sa bumibili, ang tendency ng price bumababa. So kaya para sa akin, late na naman yung entry sa SLP ko ngayon, 'di ba? Kasi nga yun, makikita nyo, napaka-volatile. Mamali ka lang ng isang buy dito, lagot ka, 'di ba? So may mga nagsasabi din, sir, pagkataas ang Bitcoin, taas din ng SLP. Kapag baba ang Bitcoin, baba din ng SLP. So hindi rin po, no. Yes, naniniwala ko isang factor 'yon sa maraming factors na nakakaapekto sa price movement ng SLP, but hindi lagi, no, kasi ang Bitcoin ang tandaan natin ng iba't ibang crypto, may iba't ibang factors and fundamentals, or in sa Tagalog, may sarili yan salik, no, or mga bagay-bagay na nakakaapekto sa paggalaw ng price niya. Ito nga kasing SLP, tumataas lang ito pagka may hype. Tanggapin na natin yun, guys. Nasa utak na yun ng mga traders at investors. Kapag ka may update ng SLP, tataas siya. So anticipated na ng mga traders no? Kapag ka anticipated na ng mga traders, mas madaling mangyayari yung mga inaasahan o yung mga patterns, 'di ba? Kasi nga inaasahan nila na tataas ng SLP. Kaya naman nagkakatotoo talaga through the buying behaviors of the traders at investors. Kaya nga tulad ng sabi ko, lahat ngayon gustong bumili, 'di ba? Kaya naman pinapaalalahanan ko lang kayo na hindi porket tumataas, ayan na, no? Ito yung lesson. Hindi porket tumataas ang SLP ngayon, forever na siyang patas na gusto nyo puro green na lang. Hindi rin ganon. Kasi yung mga ibang tao kala ganon, porket patas na, uy, bili na tayo, yes, wala akong pakialam. No, hindi ako mag-aaral, basta patas ng SLP, bibili ako. Pag nag-retrace pa dito. Kasi we cannot deny the fact that nasa range pa rin siya neto No, nag-retrace nga bumagsak, dinecline. Right? So ibig sabihin na
wala pa siyang confirmation, wala pa siyang continuation na okay, pataas na talagang SLP, may momentum, may continuation. Pero pagpapasok ka dyan pa lang, no, although malakas naman siya, no, kasi nga malaki yung body, pero kasi hindi pa nga totally nagbe-breakout siya, decline, wala pang continuation, wala pang kasunod, in short. 'Di ba? Sana naintindihan natin yung mga ganung bagay, pero overall, tulad ng sabi ko kahapon sa mga nakinig, no, sa mga nakinig, congrats sa inyo kasi sabi ko kahapon, 'di ba, may opportunity talaga sa SLP. Alamin nyo lang kung kailan nyo sasaluhin at kailangan nag-aral din kayo kasi hindi yung pwedeng nag-aasam tayo kumita tas hindi naman tayo nag-aaral. So mali din 'yon, unrealistic point of view 'yon. So, eto na, for the conclusion, ano bang kailangan natin ditong malaman sa SLP? Yung mga factors lang naman natin na kailangan malaman. Syempre, ang SLP guys, reward system yan sa Axie Infinity. Ngayon, tumataas lang ang SLP. No? Sa tingin ko, tumataas ang SLP dahil sa mga traders. Kasi, lagi natin din tatandaan, SLP is not only a reward system in the game Axie Infinity, ha? But it is also being traded publicly. Di ba? Ang ibig sabihin, may mga traders din yan, guys. Kaya nga, alam nyo, kaya hindi bumababa rin ng SLP ng 1.75 pesos, yung dati niya all-time low, di ba? Di ba? Yung all-time low niya, 1.75. Kaya hindi siya bumababa doon kasi every time na bumababa dyan, katulad nito, nag 1.83, ibig sabihin, sinasalon ng mga traders dyan, bumibili sila to be able to push the prices up of SLP. So, lagi nating tatandaan, the buyers bring the prices up and the sellers bring the prices down. So ibig sabihin lang neto, no, na talagang naha-hype yung mga traders ngayon para bumili ng SLP kasi guys, ang dami na nakabang diyan eh. Ang dami na nakabang kapag etong SLP nagpakita ng sign, bibili na ako. So ngayon, kung ganun din ang iniisip ko, kung ganun din ang iniisip ng mga ibang traders, maaaring ang tumaas talaga ang price kasi nga ang anticipated na magbibili yan eh. 'Di ba? So kung mas maraming demand kaysa sa supply, ang tendency talaga ng SLP price movement for the short term is paangat, no? So ayun naman yung positive side dun sa SLP, no, na kung saan makikita nyo na talagang umaangat naman siya at hindi siya pinapabayaan na mahulog-log, kumbaga ganun eh. Kapag ka downtrend kasi, ganun ang pattern, kumbaga hindi siya tumitigil na bumaba, ano, every time nagbubuo siya ng hagdan pababa. So, ganun yung layman's term, no, ng downtrend move. So, para sa akin, hindi pa good entry ngayon. Titignan natin kung magre-retrace pa ito o kung may momentum ito. Kasi kapag ka nagmadali nga tayo, no, it's either tumamba ka lang dyan pataas o magre-retrace pa yan. Dahil nga, guys, hindi rin natin maiwasan may mga magbebenta. Ayan nga, kung nakabili ka dito lang, lugi ka na agad ngayon. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. So, sa mga traders diyan, ang payo ko po, kailangan may trading plan kayo kasi yun nga, hindi naman tayo papasok sa isang investment na wala tayong kaalam-alam doon. Pangalawa, no? Pangalawa, kailangan meron tayong ano diyan. Ano ba tinatawag natin dito? Risk management. So, kailangan din alam natin yung possible entry natin, exit, and at the same time, may risk-reward ratio tayo dito. So, hindi lang tayo nagtitrade ng basta-basta. Kasi kapag ka nag-trade tayo ng basta-basta dito, basta-basta na lang din yung resulta, no? So, wag nyong ilalahat yung portfolio nyo. 'Di ba? Mamaya in-all in nyo 100%, 'di ba? So, ayan, kasi nasa gitna pa eh. Pagka nasa gitna pa, kumbaga, ang ano mo diyan, 50-50, 50% na pwedeng bumaba, 50% na pwedeng tumaas. So, sa mga naniwala talaga kahapon, kumbaga ang risk nyo lang dito, eto, no, yung risk-reward ratio nga, ito lang yung risk nyo, pero yung reward nyo, since may resistance tayo dito, hindi pwede pa kayong kumita. So, ang mga kumikita lang talaga sa SLP, yung mga nag-aaral din, yung mga nag-e-effort, kasi hindi tayo pwedeng kumita ng hindi tayo nag-e-effort. Katamaran po ang tawag doon, no? Kaya naman, pagsaliksikan pa natin itong mabuti ngayon, yun na lang yung last na advice ko. Para sa mga investors naman, pag-aralan nyo munang mabuti itong SLP, hindi rin porket na mababa yung price,
bibili na tayo agad kasi may mga factors and fundamentals nga ito na paggalaw niya sa future, katulad nung mga developers, ano na ba yung update na ginagawa nila sa game, sa reward system, may burn-in mechanism na ba, ano na bang update sa mga nilalabas nilang games, no? I mean nilalabas nilang updates para sa game. So may mga roadmap din pa palang pinag-uusapan, ano? So kasi kapag kayon, no, hindi nila nasolusyonan in the long term. Ito sinasabi ko sa mga investors, ha, kasi long term in the long term, kapag hindi nila nasolusyonan yon, hindi rin masusustain itong pagtaas ng SLP. Kaya nga tulad ng sabi ko sa inyo, bakit ang bilis tumaas ng SLP na ganyan? Kasi nga totoo, hype lang itong pagtaas na ito. Bakit? May mga traders kasing bumibili. Ang mga traders short term lang yan, no? Hindi natin maaasahan yan for the long term. Kaya nga, may pattern na yun. Ito, halimbawang pattern. Tumaas ang SLP from 3 pesos to 7 pesos. Ang bilis tumaas. Ano nangyari? Ang bilis din bumaba. Kasi nga, nadala lang ng hype at that time. So ngayon, makikita natin kung ito ba nadala din ng hype. No, isang araw lang tumaas, tas bababa din. Tignan natin kung may continuation nito, kung patuloy pa ang magbe-breakout ito sa resistance niya. Ito yung resistance no? Kung magbe-breakout 'yan sa resistance niya, malamang sa malamang totoo yung continuation niya, totoo yung momentum. Kasi kapag ka namatay agad ang momentum niyan, halimbawa diyan, no? Tas sumunod na candlestick niya, pababa na ulit na ganyan. 'Di ba? So ibig sabihin nawala agad yung momentum. Pero para sa akin, dito talaga magre-range ang price nitong SLP. So dito talaga yan between 0.0380 US dollars to ano bang price level na ito? 2.70 pesos. Ayan talaga. So kaya naman hindi rin tayo basta trade ng trade. Kailangan pinagpaplanuhan at pinag-iisipan natin yang maigi. So, I hope nakatulong mga ka-traders. Yun na lang muna, mag-update tayo siguro mamaya ulit dito sa SLP. Yon. By the way, sa mga gusto ulit sumali sa ating trading group chat for beginners, i-comment nyo na yung inyong Facebook name at i-subscribe ang YouTube channel na ito. And by the way, sa mga gusto sumali sa ating pag-giveaway, i-comment nyo na yung inyong Facebook name. Syempre mahalaga nakasubscribe kayo, and at the same time ay i-comment nyo na yung dahilan kung bakit kayo ang karapat-dapat na manalo ng ating thousands of pesos of cash, and at the same time yung ating Apple earphones na pag-giveaway. So magandang klase po yan, as I have said, brand new po yan, sealed, at yun, hindi pa nabubuksan. So kaya naman swerte talaga yung mga mananalo nito. Kaya naman yun, sundin nyo na po yung mechanics. By the way, last na lang, sa mga gusto ulit na seryosohin yung trading, I offer an exclusive trading course para sa ating mga ka-traders, guys. Ibig sabihin ng exclusive, hindi lahat ay nagkakaroon ng opportunity na ganito na maturuan natin sila one-on-one. Kaya naman guys, sa mga gusto mag-avail nito, may free na tayo na lesson, and at the same time, sa mga gustong sumali nito, pwede na kayo mag-avail. So open pa naman for ang ating slots. Marami din tayong mga estudyante, and at the same time, dumadami pang ating family dito sa ating trading group chat. So thank you and God bless us all. See you on my next video analysis, mga ka-traders. Lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do, kasi tayo rin ang sisisihin kapag nalugi tayo. So hindi, makikita nyo nga, nandito yung resistance natin kanina, tas bumababa pa. Kaya naman, kailangan, no, pag-aralan muna natin maigi bago tayo mag-trade. So thank you, God bless us all, guys. Bye-bye po.